Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Hunyo 26, tuig 2025. Sangan sa tong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Cristel Joy Felerca. Ug karong taod-taod atong makauban ang atong partner nga si Attorney John Destacamento. Atong sugdan atong tulumanon sa pagsuta sa atong weather update gikan sa Pag-asa Mactan, Visayas, pinaagi ni Sir Jumer Iclarino. Sir Jumer, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang habagat or southwest monsoon paday nakaapekto sa kasid pambahin sa central ug southern Luzon. Atong weather condition diri sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan og naay mga patak-patak na mga pagulan o kini mga localized thunderstorm. Paday ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Magdala kini usahay kusog ng mga pagulan na posibleng flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Hini nga na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan malinawon nga na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 5:09 sa hapon. Ang dagat mutaob niya alas 10:41 sa buntag, muhunas alas 6:40 sa gabii. Philippine Standard Time alas 8:07 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomer Clarino. Daghang salamat Sir Jomer Iclarino ug maayong buntag ninyong tanan diha sa inyong buhatan. Karon ato nang tan-awon ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, City Zoning Revision okayed, vendors feel betrayed. Sa Sunstar Super Balita, ginamit sa laboratorio gilabay sa daan. Sa The Freeman, City Council okays ordinance amid protest. Sa The Freeman Banat News, sunog sa Mananga, gatusan na wadan og panimay. Sa Philippine Daily Inquirer, DOJ heeds ICC request to assist witnesses. Sa The Philippine Star, fuel price rollback seen. Sa Manila Bulletin, Marcos, impact of Middle East conflict manageable. Israel back to full activity status after truce agreement. Ug sa Tempo, trapped but alive. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik, atong sayra ng mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy nya mangayo ko gamay dispensa kay ako na say na late karon tungod sa kuan basa nga daan dili lang ta magkumpiyansa nya. Daghan kayo good morning dahil sa atong mga viewers diha sa asa ang tan-aw sa atong live sa Facebook, sa YouTube ug uban pang social media platform sa CCTN. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Merg, okay lang, na-late-late ka, maglami pod kang smile on attorney. Alami no, smile lang ta bisag tag-uwan gabi ug nabahaan kagabi kay saon man. Another day, another opportunity na sad niya. Another opportunity nga magtrabaho. Magtrabaho na sa di ay. Dito kusog-kusog dito ang uwan gabi no daghan tog mga na-stock tungod sa mga daghan gipang baha nga mga areas gabi. But before ta magtakulan na partner ato usang sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, mga medical waste nga illegal nga gipanglabay sa barangay Libho sa lungsod sa Tabugon, amihang sa Sugbo, Susihon. Mga posibleng may kalambigitan gipatawag sa kagamhanan sa session sa Sangguniang Bayan karong Biyernes. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa bakanting luna sa barangay Libho sa lungsod sa Tabugon, amihan ang bahin sa Sugbo. Nadiskubrihan ang mga medical waste nga illegal nga gipanglabay. Nadiskubrihan ang hazardous waste kagahapon sa buntag. Naglakip sa mga ginamit nga syringe, dialysis tubing o blood collection tubes. Mato ni Mayor Francis Alimbangon nga nakipag-alayo na sila sa pulis aron pag-imbestigar, pagkolekta og ebidensya, pag-ila sa mga suspitsado ug pagpasaka og kaso. Pa-filean og charges ang mga tao responsible ani. Kay di bigyan nila lim, no? O takibaw patakas lag labay niya katunay mga ilang ipanglabay. Tako dito og sakit, no? O takibaw unsay mga bata baron masuroy dito ana ba. So simba ko lang. So muna ganahan ko na
ma-investigate gini. Gawa sa investigasyon sa kapulisan, ang mga sakop sa sangguniang bayan mohimo usab og kaugalingong investigasyon base sa inisyal nga pagpakigsusi sa konseho sa Barangay Libho ug sa Tabugon Sanitary Health Office. Ang basura na trace gikan sa pribadong medical laboratory sa kasikbit nga dakbayan sa Bugo. Tungod niini, ang representante gikan sa medical laboratory ang gipatawag sa konseho. Tulo ka mga individual nga adunay impormasyon sa paglabay ang gipatawag usab og gikatakdang motambok sa sesyon karong Biyernes. Further, gani ako nang instructan ang akuang SB members na ipa-attend na to ang responsible ani ng mga persons. Kaya naman ko yung mga nabutang dito, allegedly lang ha, na mo daw gikan ng waste. So mo na ato ipatawag sa SB para to explain kung gano'n sa nitabo. Desidido nga mopasaka og kaso ang kagamahanan sa mga responsable. Hilabi na ang hazardous waste gilabay duol sa elementarya ug high school sa Barangay Libho. Gihipos na ang medical waste ug ipatipig una sa barangay aron mahimong ebidensya sa pagpasaka og kaso. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang Department of Health 7 may pahinumdum sa sanitary officers nga siguroong luwas ang pagkaon sa mga bata karong ting klase na. Kini maoy aron kalikayan ang diarrhea ug uban pang mga sakit nga makuha tungod sa kagaw. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gibantayan sa Department of Health Region 7 ang pagtumaw sa managlay mga sakit ning panahon sa ting-uwan. Apil na ang diarrhea. Silang datos ning tuiga, ana sa 845 ka mga tawo ang nego sa Kalibanga, Lukop rehiyon. Diin, duha lang ang namatay. Usa sa mga posibleng tinubdan sa diarrhea mao ang hugaw nga water source, ingon man dili mayong pag-andam sa pagkaon. Maong gipainumduman sa DOH7 ang mga sanitary officers nga sigurong luwas ang pagkaon nga kanon ilabi na sa mga bata sulod og gawas sa eskwelahan. Mata ni Dr. Ronald Jarvic Buscato nga ipatunhay sa kanunay ang saktong pag-serve sa pagkaon aron dili mahanggap o makaon ang kagaw. Even the mere act of preparing the food, kung dili ta sanitary, di na to hugasan ng tarong, no? Even ang mga kutsilyo, chopping board na itong gigamit, pwede na to nga makuha ang sakit nga. Iawag usab sa ahensya ilabi na mga ginikanan nga ipahinumdum ngadto sa mga bata ang proper hygiene. Usa nini mao ang kanuni nga paggunaw sa ilang mga kamot aron di mo tapot sa lawas ang mga kagaw nga makuha bisan asa, ilabi na nga lauman ng mga sakit nga makuha sa mga bata ning panahon sa ting-uwan tungod sa ilahang exposure. Pagkatnon ta sa gibati sa atong mga bata, especially children, di ba yan na sila mo ingon nga mo specify nga sakit ang ulo, no? You will just notice nga di na kay sila duwa or magsige na lang sila higda, init na, gihilanta na siya. So kung mahimo, dili na ta magdugay-dugay ato nang dadon sa pinakaduol nga tambalanan. Pinuon andam ang DOH7 alang sa pag-abag sa ubang mga LGUs kuno galing daghan ang mataptan sa mga waterborne diseases, diarrhea, leptospirosis ug uban pa. Pinagi kini sa technical assistance nga mahatag ingon man paggahin og supply sa gikinahanglang mga tambal. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, Buyong High School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakasinati og kakuwang sa mga lingkuranan niadtong nilabay nga semana ato sa unang duha ka adlaw sa klase. Usa ka magtutudlo ang nag-upload sa ilang sitwasyon ato sa iyang pagpahigayon og klase kung diin makita nga sa sawg na sa classroom nagsuwat ang mga bata. Ani ang dugang kasayuran. Kini ang nahimong sitwasyon sa klase sa magtutudlo nga si Regerita Riganyon. Sa dihang gipahigayon niya ang iyang klase sa iyang grade 7 Acacia sa Buyong High School sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu, niadtong una ug ikaduhang adlaw sa klase niadtong nilabay nga semana. Iya kining gi-upload sa iyang social media account ug makita nga diha na sa sawg nagsuwat ang 35 niya ka mga tinun-an tungod kay nianang higayuna. Wa pay lingkuranan ang maong ICT laboratory nga mao na ang gihimo nilang classroom tungod kay nagkuwang sila sa classroom. Sa pagkakaroon kini na ang kahimtang sa grade 7 Acacia classroom kun diin sugod di atong ikatulong adlaw sa klase aduna na sila mga monoblock shares nga mo ilang gipanggamit tungod kay human ma-upload ang mga video daling nagpadala og mga bangko ang Barangay Maribago. 50 ka mga monoblock shares ang gipada sa barangay nga nagamit na dayon sa mga tinun-an. Mato ni Reganyon nga ang mga video gikuha niya niadtong Hunyo 16 ug gi-upload niadtong Hunyo 17. Tumong lang unta niya sa pag-upload mao ang pagpakita sa ilang day 1 sa klase. Apan wa siya magdahom nga makuha niini ang atensyon sa barangay.
sa result mga 50 chairs. O thankful kay ko kung wala pa mi hantod karon mag-wait pa mi. Hinoon na may kwaon nun nga 95. Nga wasa ko kay bag sa amo ba. Samtang giangkon sa principal sa mong tunghaan nga si Evilio Garcia nga usa kini sa ilang problema. Niadtong tuig 2023 sa iyang paglingkod isip principal sa mong tunghaan, nakita na niya nga nanginahanglan gyud og komportable nga mga lingkuranan ang mga tinun-an, mao nag-request na siya niini sa DepEd. Apan hangtod karon, wa pa gihapon sila nadawat nga mga bag-ong mga armchairs. Apan suma pa niyang gianam-anam na nila ang pagpangita og solusyon niini. Because we have borrowed some exist chairs from the different schools that were already dumped there sa among gikuha. So there will be no more problem about chairs, and so is the building. And we also purchased some monoblocks, and we were also donated by the barangay. So there is no longer the existence of a problem as far as chairs. Niining buwan na lang, 40 ka mga monoblock chairs ang gipalit sa mong tunghaan gikan sa maintenance and other operating expenses kon MOOE. Sunod buwan, sigon pa ni Garcia nga ila na usab kining dugangan. Ang mong tunghaan na tukod ni adtong tuig 2019 ug karon nga school year aduna kini 593 ka mga tinun-an. Kung diin duha ka shift sa klase ang ilang gipatuman. Ang klase sa grade 9 o grade 10 magsugod sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 12 sa udto. Samtang ang grade 7 o grade 8 magsugod sa alas 12:45 hangtod na sa alas 7:15 sa gabii. Sa pagkakaron, ang 7 nila ka mga classrooms nga gipanggamit hinuwam pa sa Buyong Elementary School. Sagad sa mga classrooms nagkuwang pa ang mga lingkuranan, mong ang mga napalit nga mga monoblock chairs maoy gipangdugang. Sa kasamtangan, mga lamisa na usabang ilang gipatrabaho aron nga adunay kasuwatan ang mga tinun-an nga nagamit og monoblock chairs ug dili na nila ipamutang sa ilang mga paa ang ilang mga notebooks aron sila makasuwat. That is the thing that we are trying to resolve. That's why I made a request to the superintendent to have an actual ocular inspection of the place. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing balita, 22 na sa 27 ka mga barangay sa syudad sa Mandaue ang nadeklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Drug Clearing Program. Malaumon ang Mandaue nga ning tuiga madeklarar na kining drug cleared city. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Opisyal na nga gideklarar nga drug cleared ang barangay Umapad sa syudad sa Mandaue. Tungod niini, moabot na sa 22 ang kinatibukan nga drug cleared barangay sa Dakbayan. Salamat po karon nga struggle sa tuang badak focal o sa tuang pinpi nga na-assign sa barangay ni tabang pod work sa mga warriors nato. So, na-achieve jud ang deklarasyon gihimo human atuman sa barangay Umapad ang tanang rekisitos nga gitakda sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program. Ang drug cleared barangay kaniadtong naapektaran sa illegal nga drogas apan na-trace nila ang naa sa watch list ug nakatuman sa mga kriteria alang sa clearing. Kini wala nagpasabot nga wala nay presensya sa drogas, busa adunay mga anti-drug efforts nga gipatuman sama sa rehabilitasyon. 5 na lang ka barangay sa syudad ang gipaabot aron tanan nga barangay ang ma-drug cleared ug madeklarar na ang Mandaue nga drug cleared city. Malaumon sila nga madeklarar nga drug cleared city karong tuiga. Kwenta no, optimistic ta by the end of next quarter, kana lang next quarter. Gusto na to at the end of the year, mahuman na siya ng 5. Nalay duha ka buok siguro nga barangay nga medyo we need to work on pa, pero dako-dako pa dyan ni siya trabaho, pero taas-taas pa man ang year. We just crossed that half of the year pa man. Dugang tulo ka barangay ang gikatakdang mopaubos sa deliberation sunod buwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong uwahing balita, kapulisan sa Central Visayas miawhag sa publiko nga modayan na lang sa 911 kung adunay krimen o emergency nga mahitabo silang dapit o gipaniguro nga sulod sa 5 minutos, moabot na dayon ang kapulisan. Dili na kinahanglan nga moadto pa sa police station ang mga tao aron nga mangayo og tabang. Ang kasayuran ay hatod ni Arnold Bustamante. Gidasig sa kapulisan sa Central Visayas ang publiko nga modaya lang sa 911 kung adunay dinalian nga pagpangayog tabang sama sa krimen, aksidente, sunog ug medikal nga emergency nga kinahanglan sa dali nga pagtagad. Ang 911 nga hotline mao na ang official nga national emergency number gawdang gilunsad sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron pagsiguro nga ang pagpangayog tabang pinaagi na lang sa pagdial silang telepono. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 subling mipahibaw sa publiko nga gamito ng ilahang
cellular phone pinagi sa pagdial sa 911 hotline kung mutawag sa mga pulis. Yang gipasalig nga ang pulis dali nga mutubag kung unsa nga matang sa problema ang ilang sagubangon. Kini nga inisyatiba subay kini sa suporta sa kamanduan ni Police General Nicolas Torre III, ang ilang nga PNP chief nga nagsentro sa daling pagresponde sa mga pulis sulod lang sa 5 ka minutos. Aron nga makabot ang tinguha nga 5-minute response time subsub nga gihimong simulation exercises nga pulisan sa Central Visayas. Ang matag-adlaw nga exercise makatabang kini sa pagsiguro nga ang kapulisan andam nga motuwag sa labing paspas nga pamaagi sa paghatag og asistansa nga panabang. Giawhag usab ni marana ng publiko nga motabang sa pagbantay silang palibot nga kung dunay daotang elemento nga masigpatan motawag dayon sa 911 hotline. Arnold Bustamante, CCT News. Maukadto ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kagahapong adlaw sa Sayre 47. Sa atong pagbalik, maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy.
buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Sa taas ang energy, atong tason, atong energy partner kay, unsa to adlaw? Hapit na yung Friday. Hapit ang Friday. For layo pa ang payday. Layo pa na yung payday. Sige, sige lang, maabot na lang lagi gihapon na. Patience is a virtue. Ay nana lang sa. So, kuan sa ta. Tiis kuan na ta. Noodles yung sa tarong panahon na. Okay, noodles weather man pod, partner. Sakto ra. Okay. Nya arita sa to ang mga issue nga hisgutanan karon say gusto nimo da unahon nato, partner. Pwede na to katong sa ticketing klase na magdidron, partner. Second week na sa klase. Second week na sa klase unya kagahapon usa to sa among na follow up no nga usa ka eskwelahan dito sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City kung diin. Nakita na mo ang sitwasyon dito, partner, nga ano na gid sila although gikuan naman to sa principal nga na fix na bitaw kay last week nagkuwang gid sila mga lingkuranan, partner. Kuwang sila mga lingkuranan. And then usa ka maestra, partner, ang murag kanang nasagmuyo. Di siya ay kanang kuan na ba nga brave kanang unsa na maisugon nga ni upload sa ilang sitwasyon kay as we know syempre bawara bata nga ang kini mga maestra dili na lang intaw mag-post sa social media kung unsay mga problema nila sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan mga classrooms. Although sa usay mga kanang kakuwang but kanang video, partner, makita nimo no gi-upload siya sa ka maestra ni atong June 17 but taken June 16 sa first day of class nila but kana lagi uploaded on the second day and but sa second day ingana gyapon ilang sitwasyon, partner, kay wa pa sila lingkuranan that time and kana man god ilang gigamit na classroom ay di siya na classroom kanang ICT laboratory nga gigamit na lang as classroom kay nagkuwang sila og classroom. So gi-upload na sa maestra sa intention lang nga ganahan siya mo pakita silang day 1. Silbi nga na ba generation karon nga day 1 first day of class ingonan na. But murag na kuan so ato lang ipasabot nga kini nga video diin makita na to ang mga estudyante nga nag-squat sa floor. Nagsuwat day 1 pa ni sa last week. Day 1. Nya karon ingon ka nga na-fix na ni siya nga problema, partner. Tungod, partner, kay after uploaded pagka Tuesday, nagpadaman dayon og mga lingkuranan ang Barangay Maribagos kung asa ni nahimutang nga kuan. And kana per nga mga bangko, partner, monoblock chairs. Walay armchair. Di siya armchair ba niya. Kanang mo tumurag na kuan pud ang kanang sa barangay nagpadadayon sila and this week, I guess, or last week pod naabot ang gi-purchase sa eskwelahan nga 40 pod ka mga monoblock chairs. But again, partner, binuon makaingon tag kanang arang-arang na lang kay nanay lingkuranan unlike sa katong first day and second day. But kana ba ang intention makita nimo, partner, nga sa ang maestra way intensyon ingon ani but through sa pag-upload sa video murag nay nakadungog sa problema nila ba. Imagine if magpakahilom lang if dili wa ni gi-upload sa maestra, do you think mama-actionan ba ni makakita ba ang barangay ni ini or ang kinsa man ang gusto nga motabang sa kani nga eskwelahan kay mo lagi ni usahay no ang social media nag yung mga disadvantages ug advantages but sa karon nga side nga atong nakita na to ang advantage sa social media nga pinaagi sa pag-upload sa video. Makita nimo ba nga ay hala nanginahanglan man din ni sila kanang usay man gud magpakahilom-hilom naman lang gyud so dili dayon matagan og pagtagad kanang kanang sitwasyon sa ilang eskwelahan dili na ingon nga unique lang sa ilang eskwelahan kay across the country, partner, do na pay daghang mga eskwelahan nga nakasinati sa maong problema. Matod pa nila new school year pero same old problems persist. Kakuwangan sa classrooms, for example, kakuwangan sa magtutudlo kay tuan na naghinay-hinay na og pang-abroad nya ang kining kakuwangan sa mga instructional materials, classroom buildings. So kini hinaot pa unta nga matutukan sa din sa atong gobyerno, partner, ilabi na nga ang education is mogi foundation sa atong nasod kay kung dili ni nato tarungon ang Department of Education, of course maapektaran sad ang paagi kung giunsa na to pag matuto pagtudlo ang atong mga kabatan-una ni kay bawra ba gyud ta nga ang ikaduha sa panimalay ang eskwelahan
aron makakat-unta og dili lang sa mga knowledge about general dili lang about general knowledge but also maayong pamatasan. Mao gyud, I agree to you, partner. And usa pod lagi sa akon ato nakita agapon, partner, kani murag luoy pod kay ni mga estudyante kay alam ka magsuwat na lang sa ilang mga lap kay kana ilang mga notebook gipangpatong sa ilang mga paa adtong magsuwat. But I guess the principal kay nagningining kamot na ni nga maanam-anam na ni og masolusyonan, pero mo lagi na ba no murag makuan ta, partner, ba nga unta ingani nga mga problema murag dili lang jud ni karon, sige ingon pa nimo dili lang kani nga eskwelahan ang na problema, ay tanan sa nasud daghan ang na problema ingon ani, but how come nga murag wala lang gyapon na solusyonan, partner, ba? And sa among paghinabi sa principal kagahapon nag-request na sila og armchair 2023 pa, but how come nga hangtod karon kay wala pa gihapon ni na pa sila nahatagan tungod daw sa procurement process, pero 2 years jud inga na jud kataas, inga na kadugay nga nya to think ba nga di ba yan ni dako kayo nga eskwelahan ay ang classroom gani kay hinuwan pa ni sa elementary, and this is dili na siya standard pang high school, elementary na siya nga kanang size, but hinoon na sila ipatukod nga 4-story building, but kanus-a pa man murag 1.5 years pa daw ang pagpatukod, so muagi pag usa ka school year or 2 ka school year ba. Sige lang, partner. Kita we share the sentiments sa mga magtutudlo og sa mga school administration diha sa Buyong high school, pero sa mga estudyante laban lang sa ta kung unsay naa diha mao lang say ato sigurong i-make do ato ang i-take advantage kay inana gyud ang kinabuhi, inana gyud ning sistema sa edukasyon in the Philippines. Sometimes magklase sa ilawom sa punuan sa mangga, magklase nga mabasa ang blackboard, labi na ron ting uwan-uwan na ambot ka unsa ron nagkamuriching baka ron sa mga eskwelahan, bahaon ang mga eskwelahan, ang mga blackboard, mga basa kay way tarong kuan siguro hapin gikan sa mga salibo o gikan sa uwan. So exposed ta ng klase nga elements, pero unsaon ta man, that's the Philippines and we cannot disown our country just because of that. Ato lang sang labanan niya day kung taman sa ginawa, kung madapa ato lang sa nang ato lang sang kuan kining utong lang sa ta, so to speak, pero sa hingtungdan sa part na to panawagan nga hinaot matagad na no kay luoy sa ilang sitwasyon. Arita, partner, sa laing hisgutanan kining ganahan ko magisgot kay hangtod karon na agihapon sa kangit-ngit ang team ni Governor-elect Pamela Baricuatro. Mo nay headline karon sa Freeman, Pam's team remains in the dark. Kay matud pa hapit na magyud ang turnover, di ba? Pila naman ang turnover will be in 4 days, 5 days from now, June 30, right? 30 Monday. Noon time of June 30, bag-o na ang gobernadora sa probinsya sa Sugbo, pero kuan gihapon, wala kuno gihapoy suporta ang current administration ni Governor Gwendolyn Garcia sa incoming administration ni Pam Baricuatro, Governor-elect Pam Baricuatro. Nagahapon man gud ni adto si Governor-elect Pam Baricuatro sa Kapitolyo aron ta magsusi sa mga unsay mga kadagkuan didto, unsay mga about sa readiness sa kuan kay of course, partner, importante man nga na ay transition no kay para smooth ang change of leadership, change of ownership. So gipangutana siya how is the transition, how are the transition preparations going on? Ingon siya, ask her. Nothing. Mo nagiingon ni pasabot, pangutan-a siya, pangutan-a ang gobernadora. Wala. Mo nay tubag ni Governor-elect Pam Baricuatro nga ingon siya nga naglangoy mi on our own, treading waters. So, sa ato pa, kuan kuno gyud sa left in the dark kuno ron sila kay wala gyud kunoy inana nga suporta si Governor Gwendolyn Garcia sa iyang team, partner. Nya matod ni Governor-elect Pam Baricuatro nga iya man tong gi-compare ang iyang experience dito sa Cebu City government nga karon si Mayor-elect Nestor Archival karon, di ba? Nagsugod na og pagpakikita sa mga stakeholders sa syudad,
nag-review na sa mga dokumento sa City Hall in preparation para sa iyahang formal and official nga paglingkod isip bag-o nga mayor. So murag na sagmuyo si Governor-elect Pam Baricotro kay why can't we do that same thing sa Capitol? Wala siya partner. Or nagkita ko na siyang post sa social media atong other day, 24. Mo lagi na wa pa sila lagi na dawat nga kuan. And I guess murag sa previous nga mga weeks partner gusto beto siya nga kanang mas early bitaw ang kanang mahatag ang turnover ba kay para bitaw sa akong nabasahan mo ganan pa siya i-review tarong partner kay syempre daghan na ang mga ipang turnover sa ilaha and then unsa na don Thursday, Friday na ugma niya. Monday na ba ni siya mulingkod as kuan. So less than a week na lang partner. As of June 24, mato di Baricotro, walay formal turnover of records gikan sa outgoing administration niya. Dayon makita sa tunato I think a few days ago nga si Governor Gwendolyn Garcia murag busy pa sa iyahang mga duties as governor. In fact, I think she was awarded by the provincial board kay tungod sa iyang performance as a governor. So muna sa press release nga gi-issue sa kampo ni Baricotro, transition team ni Baricotro, ilang gi-kumpirma nga they are now closely coordinating with the Department of Interior and Local Government. Taliwala aning mga delays, taliwala aning pagkalangan sa ilahang turnover. Ang head sa iyang transition committee nga si Attorney Edmund Lau miingon nga as of press time kini kay gi-publish man ni sa Freeman June 26, 2025. So as of press time wala pa gyud kuno sila nadawat nga official turnover or briefing. Wala pa'y nahimo nga inana. Miingon si Attorney Lau nga may siguro siya nga a formal turnover will proceed as scheduled on June 30 in accordance with Section 445 sa Local Government Code. Matod ni Lau, si Governor Pam has constantly reminded our transition team of the importance of professionalism, transparency, and inclusivity. Nya kay naghisgot naman yun ta aning incoming administration ni Governor Pam, ako na lang sang lakbiton pagsulti or paghisgot ni partner kay I think there was a post that made rounds on social media recently about atong taga-Bantayan partner, taga-isla sa Bantayan nga I think former nurse to siya, natoy siya open letter to Governor-elect Pam Baricotro kay murag na ospital iyang papa didto and then kanilaging referral system sa mga district hospital nga kinahanglan sa makasiguro nga kung moadto ka sa mga ospital dinhi sa Sugbo, kinahanglan nga duna gyoy dinhala mo acknowledge na daan ang ospital nga imong adtuan before i-travel ang pasyente. Mo na ang giingon ngadto sa giingon dito sa post sa usa ka nurse. I just forgot his name. Ako i-send sa Sir Rodel. Send palihog kang Sir Rodel kay kini siya. This is now a good test sa leadership ni Governor-elect Pam Baricotro unya. Of course, wala ta nag-expect nga all those things, all those mga issues nga naa diha sa tong hospital system, healthcare system sa probinsya ma-address dahil ni overnight kay deeply rooted sad ang mga issues ani kay dili ni nato okay ni mao ni ang post sa iyang amahan nga ila untang i-admit diri kay ang suggestion, ang advice dito sa Bantayan, isla sa Bantayan kay ila untang dapat jud siya ipada sa syudad. Karon kay wala pa man, it took them 4 hospitals, 4 calls or more before gyud na confirm nga sige kaning i-travel ang pasyente niya. Wa sad sila tugti nga mo travel, bahala na lang tong magsige silang contact og hospital while on travel kay anyways di man na mo kalit og abot sa syudad. Layo-layo ra ba pila ka oras ang pag-travel ana partner? 5 to 6 hours jud partner. 5 to 6 hours kay gikan sa isla padung sa Hagnaya pila man na ka kuan? Kuan naman na 1 hour kapin mag-barge. 1 hour kapin mag-barge. If land trip na sad. Land trip na pod mga 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. So mahug yun mga nearly 6 hours or more. So manginana. Pero ingana partner no ay kuan ko kay katong time pod sa COVID-19 pandemic ato gi-travel pod nako akong lolo pero hinumdum lang ato nga kuan
ana pod partner, usap pod na sa among problema manggod nga ta mga taga-isla nga di jud mi basta-basta makaari partner kay wa man mi kabaw gud unsa among dangatan diri. Ma-accommodate ba mi basin hinuon gikan dito sa isla padung na diri sa Cebu kay kada bitong usay magpanagana partner kay basin na hinuon sa sa pag-travel na namo dito pa makuan kay abot diri wala di pa ma-accommodate partner sa kadaghan sa mga pasyente mo nang usa kasabot ko na partner nga usa gud ana kinahanglan gud og confirmation nga ma-admit gud sa kaning hospital kung asa dalon kay wa man gud mi kay baw nga igabot na for example mo diretso mi sa kaning hospital taas pa day kay linya ay di pa mo i-accommodate kay wa mo ka ng recommendation wa mo ka ng kay pangitaan man ka unsay tawag ana kanang referral ana ba so I guess mao na ang logic mao na ang rational nganong magkinahanglan og referral ug nganong kinahanglan og acknowledgement or confirmation gikan sa receiving hospital before ka mo adto kay lain sad anak ka sa gawas niya unsa pala mahitabo sa pasyente mas adto na lang sa district or sa provincial hospital kay at least naa didtoy mga nurse or mga medical professional on standby o kahit papano sad naay mga ekipo kana partner pero kana lagi usa man gud kakuwang partner nga mula hus gud diri sa syudad sa Subo ang kaning kami mga taga-isla partner tungod kay kana kakuwang gud dito sa facilities partner kuwang gyud ang facilities niya mga doktor pod kuwang sad siguro og doktor and then to think growing ni ang population diha sa isla sa Bantayan nagkadaghan partner no so hinaot sad nga usa na sa matagad kay luoy sad mga taga-isla actually katong kuan partner before pagod ni election murag kana nagsugod na partner ang katong mga supporters dito ni Governor-elect Pam Bari 4 padung pa lang election katong mga supporters na nagsugod nagpost og ingon ana partner nga kanang an open letter nya karon mo this is another kuan na pod nga an open letter kay nakadaog naman gid siya another open letter na po di siya nga unta madungog kay murag mao jud na ang number 1 gud dito nga kuan sa amo partner sa isla sa Bantayan. So man na nagpost ani si Maria Genesis Asibron iyang open letter to the newly elected governor sa katapusang bahin sa iyang letter ingon siya nga Governor, now that you assume the position, we sincerely hope that you will fulfill your promise to improve the healthcare system of our province. I am appealing to the inclusion of Bantayan District Hospital. The hospital is understaffed, kuno partner. In other words, kuwang sa manpower. Ang mga equipment kuno are defective and incomplete. Please prioritize the availability, accessibility, and affordability of healthcare services in our island. And dili lang sa isla partner because even in mainland, dunay mga nasinati, dunay mga report nga pagkakuwangan sa aning iyang giingon, kakuwangan sa tao, kakuwangan sa mga ekipo, o kinisad usahay ang taras or ang kinahanglan sad siguro ni i-briefing ang kuan kay ang mga trabahante sa hospital kay usahay sad ang the way sila nga mo deal with patients usahay sad ma-issue. Tinuod gid na partner. Kana bitong ang mga pamilya sa pasyente kay kanang problemado na kaayo nga wa na kay bawo sa unaw kay syempre nagunaw na sa finances, nagunaw na pa sa sitwasyon silang pasyente, unya makig-deal pa ning kaning mga kuano kay kanang nganong karon yung gi-admit nganong ina bitaw pwede my God, pwede ninyo hinhayon lang pod kay lahi-lahi bitang mga struggles in life. Although kasabot pod ta nila partner nga gipangkapoy pod ni sa ilang trabaho, but I guess di man pod siguro na kuan kay nga kada magistorya lang rason partner no kay ang kakapoy because naaman sa lagi panumpaan sad sa ilaha ang profession nga ilang gipanumpaan sad nga more than doing their job. I think kana siya murag you are really working in mura sa customer service bitaw inalan siya customer service. In fact ato lately na atoy Cebu South Medical Center nga issue, although si Talisay Mayor Samsam Gulyas maingon siya nga no, Cebu South Medical Center is not under the Talisay government. Yes, it's not run by the city government but by the Department of Health 7. So nay mga inana nga mga reports of kining dili maayo nga treatment towards mga patients in town. So inaot sad unta ato ning i-equip atong i-train ato ang mga hospital personnel kung unsaon nila pag-deal sad ang stress on their own kay murag kini sad sila ang ambot pila ra sa sweldo ani nila, pila sweldo kapoy pa kaayo then ang mga pasyente magluno pa diha sa ilang atubangan. So kinsa man say dili kuan ana dili
saputon. So mo na kung ikaw matimingan ka sa ilang sapot sa ikaw na hinuoy mapagawsan sila ma-vent Di ba malikayan good partner nga post pa dayon sa social media kada laging mer parihab mga init ang mga bitaw nga nakana nag-abot mo ba. But kana unta madungog na ni Governor-elect Pambari 4 no ang kuan sa mga katawhan partner and usag gid na kay I think mao pud niyang promise man gud nga i-improve ang healthcare labi na dito sa mga lagyong lugar sa Isla sa Bantayan partner kay usa mo sa kuha lang gud una partner no nga kanang number 1 magud na partner gusto mig accessibility and kay affordability kay kuan sa accessibility partner if na lang dito enough nga mga equipment enough nga mga kanang like unsay man nga laboratories kana mga dili na mo travel diri. Dili na mo travel partner kay syempre ang pagbiyahe pa lang partner gasto kaayo partner. Gasto sa plite. Plite pa lang daan partner niya igabot diri wa ta kahibaw kinsa may magatiman kada bang mga gasto jud kaayo siya overall so malagi na katong way back 2020 misig to partner katong nakuha sa COVID. Akong lolo partner naka sa private known to know pero kay di man mi mo raised atog diri gud Cebu City sa Mandawi raman mi ato dapit kay kuan pala gito sa COVID makaana jud ko grabe ka expensive good if mo hospital ka kanang if dili bitaw ka financially ready partner grabe siya ka stressful so how mo nang murag mo jud na ang kanang hesitant ning mga samua ba nga mo travel diri kay if okay kwarta partner mag-unsa man ka lisod kay kada nimo lihok diri plite kada lihok ay imong mga pagkaon palit ka na bang mga ginagmay nga mga palit-palit ba so gasto gid kaayo siya so mo nang kasabot jud ko anang mga open letter nga sa mga taga-isa sa Bantayan labi na kanang mga nurse, mga doktor nga naagod dito nagtrabaho partner kay sila ang nakakita sa sitwasyon on the ground. So kana siya high hopes or hopes are high nga unta sa paglingkod ni Governor-elect Pambari 4 dunay changes aning healthcare system sa atong probinsya partner. Duna patay gamay nga panahon partner diri sa atong programa gusto sa nato hisgutan kining ang mi answer na si Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon kaniya ubos sa impeachment case nga gi-file against her og ang iyahang giingon she is not guilty mao kana ang iyang plea partner not guilty kuno siya of the charges raised against her diha sa impeachment. Unya gitawag sa diniyang impeachment case nga scrap of paper. Kung marasag sa Bisaya basura. Basura ra man na mere scrap of paper. So sa iyang tubag didto sa impeachment complaint miingon si Vice President Sara Duterte nga violate kuno sa House of Representatives ang rule nga dapat usara ka impeachment case ang i-initiate against the impeachable official within a period of 1 year. So matud pa niya nga wala kunoy statements of ultimate facts in the impeachment complaint. Gitawag sab niya nga nothing more than a scrap of paper o a clear abuse of the impeachment process. Gihimakak sad ni Vice President Sara Duterte partner ang mga ebidensya nga gi-attach didto sa complaint. Matud niya kini mga ebidensya kuno false, kundi tinuod misleading, impertinent and mere conclusions of fact and law. So mo na partner karon ang sa iyang bahin ang House Subcommittee or ang House of Representatives misumiter na sad ni sa certification nga gipangayo sa impeachment court certifying ang impeachment complaint against the Vice President is constitutional. So, tan-aw na to ni partner kung kinsa gyud sakto sa ilaha in the end. Pero again, we go back to the nature, to the essence of impeachment partner nga kining impeachment court o impeachment trial, although mura siya court, although mura siya trial, but dili gyud na siya 100% the same as the trial that we do in court partner. Unsay difference ana partner? Well, in court trial partner, ang imuha dihang mga arguments o the way nga mo decide ang judge, it will be based on facts, it will be based on the law and the constitution and how the facts of the case apply to how the law and the constitution apply to the facts of the case. So legal ang point of view in a court trial, pero in an impeachment trial na ay political nga aspect. So kung we say na political aspect partner, dili
kung mag-decide ang impeachment judge, ang senator judge, to be specific, so dili lang tungod kay kana ang sakto legally o constitutionally, but maybe mag-decide siya because na ay political advantage para sa iya ha. And that's the nature of the impeachment trial. But of course, since trial man siya, kinahanglan sad nga mag-present og mga ebidensya sama sa mahitabo sa court. So kana partner, kung giunsa pagbutar sa mga senator judges, well, that's their accountability na sa mga Filipino voters, kung how they kuan. The Filipino voters on the other hand, kita nga wa kauyon sa ilahang desisyon, we are not left without a naagyapon tay option, partner. Unsa tong option? Dili na nato sila butaran sa sunod election, mao na sa partner. Kung wa ka kauyon sa iya. So that is why it's called a political process, partner. So mo na unsay imuhang mga tan-aw ani, partner, kaha kining pagdugay-dugay sa kuan proseso. What do you think about anang mga delays karon? Na mo lagi na, partner, sa yung politically na influence pa sa mga political aspects, but inga ni, partner, usually naba ni time span if kanang sa inga ni nga mga hearing kanang trial sa Senate, kung atong tan-aw ng history, partner, sa mga previous impeachment trial, ang impeachment trial or impeachment case na desisyonan jud with finality nga na gikan sa start to finish, meaning na desisyonan jud sa impeachment court, katurag yung impeachment ni former Chief Justice Renato Corona nya. Kato ko no, it lasted for mga 3 to 4 months. Kay ang impeachment ni then President Joseph Ejercito Estrada, wala man to na dayon, kay ungpa murag ni resign man kuno to siya, but even Estrada contested nga wa kuno siya ni resign ato, but history said niya ni resign siya nya sa Chief Justice kang Ombudsman Gutierrez man siguro to, partner, kay I think murag ni resign sad siya or something like that. So wala na dayon ang impeachment trial, kay ang purpose ra ba sa impeachment, partner, is para lang ma-remove ka. So what is there to remove kung ni-resign na ka? So dili na mapadayon ang impeachment. But kini partner kay kuan man wala man ni-resign si Vice President Sara Duterte. So and then we still have a long way to go to 2028 nga ang final day sa iyang term. So muna, that's why I'm asking, partner, kay mo lagi na at least ba ma-clarify na to if na by specific time span ani kung when it comes to impeachment trial, kay if na siguro unta ay kanang if makuan magud nimo nga walay time span, so meaning ibutang na nato ang Senate no, murag na sila kuan enough na sila freedom nga pwede nila langay-langayon. Kay if na lang siguro within just a year dapat nanay decision na kuan, so siguro ma-pressure po din sila ba. Kay murag karon nakita man jud na delay, partner. Na delay. But I don't know kung kinsay na ipakana, is it a collective will sa Senate? Well, we'll never know, pero kanang mao gyud na kung I don't think sad siguro madrag og 1 year in ana kataas, kay unsa pa may mabuhat nila as senators. Like, diba? Remember nga impeachment, being sitting as senator judges in an impeachment trial is just one of the functions of the senators. Ang ila jong main function is being senators is legislative in nature, pagpanday og mga balaod. So kung ma-preoccupy ta because of that impeachment trial, kuan sad siguro ang ilahang kuan ba ang ilang trabaho isip mga tigpanday og balaod or mga balaod nun. Okay? Anya, wala tay igong oras, partner, ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Limshua nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pamati ka mo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panahon sa mga lubok. Busa kinanglan magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumot sama sa salampate. Kini ang gisulti ni Jesus diha sa Mateo 10:16 ngadto sa mga apostoles. Unsa may iyang gipasabot nini? Kung datong pamalandungan,
Kini maong sugo ng kinanglan ug balansi sa una. Ang bitin maalamon ug lantip kayo ang mga mata. Dali nga makaton. Samtang sa lampati, usa ka inosente ug malumong nga mananap. Atong hinumduman nga ipadala kita niya ngadto sa panon sa mga lubog aron kinanglan magpakakarniro usab kita. Kung dili kita makamamubalansi sa atong mga kinaiya, lagmit ka madala kita ngadto sa kalibutan. Kung saan itong pagsangyaw bahin sa ipamulong ni Kristo, kung dili kita paubos, mo kini ang unod sa atong panultim. Kitang tanan gipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo diya sa atong trabahoan, sa atong mga silingan, ug ngadto sa mga estranghero. Maigsoon, mao kaniyang pulong nga maghatag og giyak kanato karong adlaw. Magampo kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Langit mo nga mahal, nangayo kami nga imo kami hitsason sa among pag-alagad kanimo. Himuwa nga magmalampuson kami sa among tahas dinis sa imong hinimong kalibutan. Ayaw itugot nga madala kami sa litag kadto sa kagitgit. Naunta kanunay kami naas sa imong kiliran. Kining tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak ka si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat, Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa among news manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Daghang salamat Sir atong mga editor, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, ya diri sa studio atong assistant si Sir Ferdy. Daghang salamat Sir Ferds. Daghang salamat usab sa inyong pagpakig-uban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Ako si Attorney John Destacamento. Ubani gihapon mi ninyo ugmang adlaw sa programang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta